Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong ika-27 na araw ng sa buwan ng Pebrero, taong kasalukuyan. Tayo po ay muling dudulog at sama-samang mananalangin. Tayaan nating ang presensya ng ating Panginoong Diyos ang patuloy po na sumama sa atin. Tayo po muna ay sumandaling yumuko at tayo po ay mananalangin. Ama naming banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may akda at may likha ng langit at lupa, pinupuri ka po namin, Ama, at pinasasalamatan sa napakagandang umaga pong ito. Nagpapakumbaba po kami sa trono ng iyong biyaya at tumihingi po ng paglilinis sa anumang karumihan na iyong pong nasumpungan. Patawarin mo nga po kami, Panginoon, sa anumang mga bagay na aming inisip, sinabi, ginawa na hindi po nakalugod sa iyo. At kami, Panginoon, ay hugasan po at pakalinisin sa pamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo na inialay sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Hesus, patuloy po, O Diyos, na pangunahan mo po kami, na tayaan mo po sa paghahayag ng iyong pong mga salita, ay bigyan kami, Panginoon, ng direksyon, ng inspirasyon, at hayaan mo, Panginoon, na buong puso naming tanggapin ang mabuting balita, O Diyos, sa umaga pong ito. Salamat po ng marami, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po, isang mapagpalang araw sa ating lahat, at nais ko lamang pong i-share sa inyo ang kanyang salita na ating pong masusumpungan sa Kawikaan, ika-17, talatang 9. At ganito po ang sinasabi. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap ng samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Itinuturo po dito na ang pagtatakip o pagpapatawad sa pagkakamali ay nagpapatibay ng relasyon, samantalang ang pag-uulit o ang pagkakalat nito ay naghihiwalay sa magkakaibigan. Sa umaga pong ito, meron pong mga pangunahing punto. Una po, ang patungkol sa pagpapatawad. Ano po ba ang pagpapatawad? Ang pagpapatawad, ibig sabihin, ito po yung paglimot sa nagawang mali. Hindi nagpapalaki ng issue at nagpapanatili ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. At ano naman po ang pagkakalat ng kahinaan? Ang pagkakalat po ng kahinaan, ang ibig sabihin ay ang pag-uulit-ulit ng kasalanan ng iba o chismis na nagbubunga ng pagkasira ng tiwala at pagkakaibigan. Ito ay isang paalala na palaging maging mapagpatawad at mapag-ingat sa ating mga pananalita upang mapanatili ang magandang ugnayan sa ating kapwa at sa ating mga kapatiran. Sa ating pong binasa dun sa Kawikaan 17, talatang 9, ang bahagi po nito, sinabi doon na ang pagkakalat ng kasamaan ay sumisira sa pagkakaibigan. Ang ating pong maiksing debosyon ay pinamagatan ko pong dila. Kung pag-aaralan ang aklat ng Kawikaan, makikita mo na maraming talata ang inuukol sa dila o sa pagsasalita. Maging si Santiago ay nagbigay ng maganda at napakaliwanag na pagtuturo sa nagagawang pinsala ng dila. Sinabi niya na ito ay maliit, subalit napakalaking pinsala ang maaaring magawa nito. At pakinggan natin ang kasunod na talata sa Kawikaan 10:19 o sa Kawikaan 10:11. Ganito po ang sinasabi. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala.
Dito po tingin ko hindi na kailangan pang bigyan ng paliwanag ang talatang ito. Maliwanag na tulad din po dun sa ating talata na binasa ngayon na tumutungkol sa maling paggamit ng dila na siyang sumisira sa pagkakaibigan. Pag nakita ng isang tao na hindi mapagkakatiwalaan ng kanyang kaibigan, lalayuan niya ito. Subalit ang higit pang masama, hindi lamang pagkakaibigan ang nasisira nito, kundi ang karangalan ng kapwa. Kaya sa totoo man o hindi, mas mabuting huwag nating ipagkalat o huwag magkalat ng pangit na balita. At ganito naman po ang sinasabi sa Kawikaan 13, talatang 3, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang may matabil na dilay nasasadlak sa kapahamakan. Totoo po ito, pagkat may narinig na ako, isang siniraan na lubang na saktan ay naghermentado, binalingan at napatay niya po ang nagkalat ng balita. Kaya nga po, nang dahil po sa chismis, ay nakapatay, nakasuhan, nakulong, at nang dahil sa hindi pagkakaunawaan, ay meron pong ikangay naparusahan at napahamak. Meron pong isang kwento akong narinig at isang magandang pagsasalarawan ng ating pong pagbubulay-bulay ngayong umaga. Sabi po nung narinig kong kwento, isang araw, napakagandang ilustrasyon, ay nagpunta si Ginang Martinez sa kanyang kapitbahay na alam niyang isang mapagkakatiwalaan at mahihingan ng payo sapagkat ito'y tapat na lingkod sa kanilang lokal na iglesia. At itong si Ginang Martinez, lubhang napakabigat ng kanyang suliranin tungkol sa problema niya sa kanyang anak. At kanyang sinabi ang lahat ng kanyang saloobin kay Ginang Lopez. Hindi nila napapansin na ang anak ni Ginang Lopez na 8 taong gulang ay naglalaro pala sa may tabi ng bintana. Nang matapos na itong maihinga at napagpayuhan at ipinanalangin, saka lamang napuna ng ina na naroroon pala ang kanyang anak sa may tabi ng bintana. Tiyak ni Ginang Lopez na narinig lahat ng kanyang anak ang ipinagtapat ni Ginang Martinez. Kaya nga nung makaalis na ang kanilang panauhin, tinawag ng ina ang kanyang anak at tinanong. At ganito po ang kanyang katanungan. Anak, kung naiwan ba ngayon ni Ginang Martinez ang kanyang pitaka, ito ba'y ibibigay mo sa iba? Sumagot ang anak, aba, naku, hindi po ina. Hindi ko po gagawin yon sapagkat yun po ay pag-aari ni Ginang Martinez at kinakailangang ingatan po at maibalik sa kanya. Yun po ang mabilis na sagot ng bata. Ngayon, sabi po ng ina sa kanyang anak, may naiwan ngayon si Ginang Martinez na higit na mas mahalaga kaysa sa kanyang pitaka. Ito ay ang kanyang iniwan na mas higit pa sa mga bagay na kanyang iniingatan. Kaya nga, yung mga narinig mo, ikukwento mo ba sa iba? Sapagkat narinig mo ang problema? Sinabi ng bata na, hindi po. Alam ko po na lubhang napaka-sensitibo ang mga bagay na binanggit ni Ginang Martinez at alam ko po na ito ay dapat pakaingatan. Sinabi ng ina, naintindihan mo ba anak? Tumango ang anak at sinabi sa kanyang ina na mapagkakatiwalaan at hindi niya ipagsasabi ang anumang narinig sa araw na yon. At mula po noon ay naging malalim ang kahulugan sa puso ng bata
At pagkaraan ng maraming taon, ang binata na nooy yung bata ngayon ay binata na, ay ganito ang kanyang patotoo. Naalala ko buhat ng pangyayaring yaon na aking narinig ang sikreto. Naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng salitang confidential, na kung hindi magiging maingat ay madaling maikakalat. Kaya ito ay dapat na pag-ingatan para sa taong nagtiwala sa akin. Naging napakaganda pong aral sa bata at dinala niya hanggang sa kanyang pagtanda yung pong pagtitiwala na ibinigay ng kanyang ina at kanya rin pong dinala sa kanyang buhay. Sa Kawikaan 19 talatang 20 ay ganito ang sinasabi. Anumang sabihin ng tao'y kanyang pananagutan, ito ay dapat tandaan, huwag palilinlang kay Satanas. Laging isipin, ipagsusulit ko ang lahat ng aking sinasabi at ayaw kong mabigo sa akin ang Panginoong Diyos dahil lamang naging mabilis kong pinakawalan ang mga salita na ipinagkatiwala at naging matabil ang aking mga dila. Maganda ring ilagay sa isip na kung ikaw ay may lihim o bagay na maaring magdala ng kahihiyan sa iyo at sa iyong sambahayan, malulungkot ka rin kung malalaman na ikinakalat ito ng iyong kaibigan o ng iyong pinagkakatiwalaang kapatiran. Kaya ganun din, napakahalaga na maging maingat, lalo na tayong mga mananampalataya na hindi tayo pagmulan ng kasiraan ng ating kapwa. Tayo ay tinawag upang bumuo at tumulong at hindi upang magwasak. Tayo ay tinawag upang sumuporta at patuloy na magpalakas sa pagkakaisa. Alalahanin din natin na tayo ay maraming mga pagkakamali. Ngunit nang dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, tayo'y nakasumpong ng kanyang kapatawaran at dahil sa pagpapatawad sa kanyang mayamang biyaya ay nakasumpong ng kaligtasan. Kaya nga kung papaano tayo ay hindi makatatayo sa kanyang harapan dahil sa ating mga pansarili lamang, ngunit dahil sa kanyang katwiran, dapat ilagay natin palagi sa ating puso at isipan, huwag tayong humusga o magpahamak sa iba sa pamamagitan ng ating masamang pagbabalita o masamang dila. Meron pa po akong isang ilustrasyon na naalala. Isang sikat na tao nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, si R.G. Letourneau. Ito po ay isang kilalang Kristiyanong mangangalakal at may-ari ng kumpanya na gumagawa ng mga malalaking equipment, yung mga heavy equipment po at mga earth mover tulad po ng grader, bulldozer. At ito yung pong tila na itong earth mover o yung tawag po natin ngayon ay excavator o crawler o backhoe. Ano po? Ito po yung makina na may malaking bibig na bumubuka at kinukuha po yung mga dumi ng basura. Madalas ito po ay ikangay pinanghahakot, pinanghuhukay at pinanglilipat po ng mga debris na mga basura, inililipat sa truck at ilalagay sa tapunan o dapat niyang kalagyan. Ngayon po, madalas ginagamit natin yung kwento tungkol dito dahil nung panahon na yon, hindi pa masyadong kilala yung tawag nating backhoe. Ano po? Tinanong siya nung kanyang tauhan, nung kanyang staff, sabi, "Boss, sir, ano bang itatawag natin dyan? Ano ba yung malaking letter G?"
na nakalagay dyan sa napakalaking equipment na yan. Sinabi po niya na ang ibig sabihin ng letter G na yan na nakamarka dyan sa ating equipment ay nangangahulugang gossip o chismis. Sapagkat tulad ng chismis, ang makina na to, ang machine na ito ay kumukuha ng maraming dumi at mabilis na isinasalin ito sa truck o sa dump truck. Gayon din naman, katulad natin, yung ating dila, madalas ang pagkakalat ng chismis ay maihahalin tulad din doon sa may backhoe o doon sa excavator na naglilipat ng dumi sa mabilis na paraan. Kaya nga po, kuminsan nakalulungkot kapag ka fellowship, pagka may gathering, minsan nagiging lugar kung saan nakakapulot ng balita at madaling naikakalat sa iba, sa mga hindi nakakaalam. At sa ganoong buhay, maraming nasira. Gaano karaming buhay ang nasaktan dahil sa dila. Sana po ay matutunan ng isang tao na ang pinakamahalagang bagay kung kailan tayo dapat tumahimik at supilin ang ating bibig. Ang papawirin ng buhay ay napupuno ng iba't ibang bulong, satsat, chismis sa araw-araw. At nakakagulat, tila walang chismis na malumanay at walang buhay. Lagi itong pinakikinggan na may kasabigan at ang gusto ay maipasa sa iba. Naalala ko po dun sa aking binasa sa buhay ni George Washington at dun sa libro sinabing ganun, paano makikilala si George Washington? At sabi pong ganun, si Washington ay 26 na taon, siya ay tuwid na tila palaso o aro at mahigit na 6 na talampakan o 6-footer siya. May bigat na 173 pounds. Siya ay napakadalubhasa at napakarunong. May mahabang ilong, asul na mga mata at makapal na kilay. Mayroong nakalulugod na personalidad, subalit may malaking bibig na kadalasan ay nakatikom. Nung nabasa ko po yung parte na yon na merong malaking bibig na kadalasan ay nakatikom, sabi ko napakaganda namang karakteristik o pagkakakilanlan kay George Washington. Sana po tayo din, itong ating bibig na ginagamit natin sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, ito rin yung madalas nagagamit natin sa mga bagay na hindi kadlugod-lugod sa harapan ng Diyos. And we are all guilty. Alam natin na nagiging padalos-dalos tayo pagkaminsan. Ngunit hayaan natin na ang salita niya ang magturo sa atin na palagi nating supilin at pakaingatan natin ang ating dila at bibig upang ang ating mga bibig ay nakasarado at bihirang makagawa ng pagkakamali. Ngayon kung ating pong babalikan yung ating pong mga nabanggit mula po kanina doon po sa kwento ng ina sa kanyang anak, yung kwento po ng inventor ng machine at itong karakteristik ni George Washington doon sa 3 kwento. Ito ay magbibigay ng katuruan na ang chismis ay makagagawa ng napakalaking pinsala. Kaya nga tandaan natin na ang ating mga bibig ay merong kapangyarihan.
that death and life are in the power of our tongue. Just speak the word and it shall be happen. It shall happen. Kaya ingatan natin yung ating pong mga dila at maging maingat tayo kung ano yung inuulit-ulit nating sinasabi at huwag tayong maghakot ng dumi at isasalin natin sa iba. Yun lamang po, pagpalain ng Diyos ang pagkahayag ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. At para po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dadako na sa ating prayer list at tayo po ay sama-samang dudulog sa ating Panginoon na tayo po'y mananalangin. Tayo po'y sama-samang manalangin at idulog ang ating mga hinaing, ang ating mga pagsamo sa ating Ama. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan po ng iyong anak at ng aming Panginoong Jesucristo, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa araw pong ito. Ama, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong pinakamamahal na Pilipinas, ang bansang Pilipinas. Lord, itinataas namin sa iyo ang aming Pangulo, ang President Bongbong Marcos. Patuloy, Panginoon, na tulungan mo nga po siya, gabayan, samahan, Panginoon, Lord, bigyan ng kaliwanagan, O Diyos, maayos na kaisipan at makapagpasya, Panginoon, para po sa aming bayan. Tulungan mo nga po siya na patuloy, O Diyos, na ang katwiran, katotohanan, ang rule of law, Panginoon, O Diyos, ang justice, fairness at equality, Panginoon, O Diyos, ay patuloy na isakatuparan at maganap, Panginoon, para po sa aming bayang Pilipinas. Gayun din, Panginoon, ang aming pong Vice President, Sara Duterte. We pray, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng maayos na trabaho, Panginoon, pagkakaunawaan, O Diyos, tunay na pagkakaisa, Panginoon, alang-alang sa aming mga kababayan, Panginoon, na patuloy silang makapaglingkod, Panginoon, para sa aming mga indigent, O Diyos, mga nangangailangan na mga kapatid, O Diyos, sa mga far-flung areas, O Diyos, at maging sa urban poor, Panginoon, sama-sama sila, O Diyos, na magtulungan, Panginoon, para po maiahon, O Diyos, sa kahirapan ang aming pong bayan. Tinataas din namin ang Senate at gayon din ang House of Representatives, Lord, ang aming Congress. We pray, Panginoon, itong mga taong nahalal, O Diyos, sa dakong ito ng mga kinatawan ng iba't ibang probinsya, ng lalawigan, iba't ibang lugar. I pray, Lord, na Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng banal na pagkatakot upang gumawa ng tama at ng merong katwiran, makapaggawa, Panginoon, ng legislative agenda at batas, Panginoon, para sa ikabubuti ng aming bayan at ng aming mga kababayan. And we also pray, Panginoon, sa aming pong judiciary, sa Supreme Court, sa mga justices namin, Lord, ang wisdom, ang knowledge, Panginoon, ang rule of law, Father God, ay patuloy, Panginoon, na mai-upheld nila, Panginoon, ang kanilang mga jurisprudence at mga ponente na kanilang ginagawa. We pray, Lord, na, Lord, ito ay ayon sa saligang batas at hayaan mo, Panginoon, maging katuwang sila, Panginoon, ng executive at ng legislative para po makapagbigay ng reform, O Diyos, at labanan ng kriminalidad, ang injustices, Panginoon, para po sa aming bayang Pilipinas. Panginoon, sa mga oras din pong ito, aming itinataas po sa iyo ang aming mahal na lalawigan ng Rizal, Lord, sa pangunguna po ng aming governor, Nina Richie Inares Chongbian, Panginoon. We also pray, Lord, na pangunahan niya ang aming lalawigan para po sa social reform, sa development, Panginoon, sa healthcare, Father God, at magkaroon ng pro-environment, O Diyos, sa kanila pong mga executive decisions and programs, Panginoon, para po sa aming lalawigan. Katulong, Panginoon, ng aming Congresswoman sa 1st District ng Rizal,
si Honorable Rebecca Maria Mia A. Inares, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, sila na, Lord, maitaas ang antas ng katatayuan ng aming mga kababayan na mga nagdarahok, Panginoon, O Diyos, sa mga fisher folks, Father God, at gayon din, Panginoon, ang mga kababayan namin na nangangailangan ng tulong at suporta, Panginoon, galing sa pamahalaan na magkaroon ng tamang programa, O Diyos, Panginoon, na sustainable, Panginoon, para po may taas, Panginoon, O Diyos, ang antas, Panginoon, ng mga kababayan namin, O Diyos. Nananalangin din po kami, Panginoon, para po sa bayan ng Binangonan, Lord God. We also pray, Lord God, sa aming pong Honorable Mayor, Maria Elvira Cecil Rivera Inares Rayfel, o si Mayor Rhea, Panginoon. Lord, we pray na tulungan mo, Panginoon, ang aming alkalde, ang aming punong bayan, na patuloy, Panginoon, na makapagpasya siya, Panginoon, para po sa kapakanan, Panginoon, ng bayan namin. Lord, magkaroon, O Diyos, ng peace and order, O Diyos, ng seguridad, Panginoon, yung social reform and programs, Panginoon, economic programs, O Diyos, Panginoon, upang, Panginoon, ang Binangonan, O Diyos, ay maabot, Panginoon, ang maayos na development, Panginoon, at ang kanya pong mga citizenry, ang kanya mga constituents, Lord God, kanya mga kababayan, ay kanya pong lubos na matulungan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming Vice Mayor, Russell Gillier Inares, Panginoon, at ang kanyang 10 mga nasa sangguniang bayan, O Diyos, na patuloy, O Diyos, tulungan mo po sila na pumanday ng mga ordinansa, ng mga resolusyon, ng mga batas, Panginoon, upang ang kapakanan, Panginoon, ng aming mga kababayan dito sa Binangonan, O Diyos, ang kanilang unahin, Panginoon, at maisakatuparan. Lord, gayon din dinadalangin namin ang Barangay Lunsad, O Diyos, sa pangunguna ng aming punong barangay, Tiburcio Mesa, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ang programa, O Diyos, sa maayos na kalsada, sa basura, Panginoon, sa kalusugan, sa edukasyon, Panginoon, sa mga senior citizens, Father God. Lord, I pray, Panginoon, na makarating, Panginoon, sa aming mga kabarangay, O Diyos, ang tulong, ang ayuda, ang suporta, Panginoon, O Diyos. Kaya pangunahan mo, Panginoon, ang aming Kapitan Tibo Mesa, kasama ng kanyang mga barangay kagawad, O Diyos, upang maisaayos, Panginoon, ang aming barangay. Ama, sa oras pong ito, patuloy, O Diyos, sama-sama naming itinataas sa iyo, O Diyos, ang mga kasamahan po namin, O Diyos, Lord, mga kasamahan ko sa First Door of Faith Churches and Mission International Incorporated, O Diyos, sa pangunguna, Panginoon, ng aming Bishop, Reverend Dr. Ramon R. Almonte. Lord, patuloy, Panginoon, na ang iyo pong lingkod, ang aming Bishop, Lord, ay yung pagpalain, bigyan ng mahabang buhay, malakas, Panginoon, O Diyos, na pangangatawan, O Diyos, mabuting kalusugan, Panginoon, upang kami ay maakay at magabayan, Panginoon, upang sundin, Lord, ang mission, ang vision, ang mandate na ibinigay mo, Panginoon, para po, Panginoon, sa aming organisasyon, para po sa aming lokal na iglesia, at para po sa aming kabuang nasyonal, Panginoon, na gawain at misyon, Panginoon. Kasama, Panginoon, ng National Board, si Reverend Baby Armil Luceño, Panginoon, si Reverend Alejandro B. Amante, si Reverend Relito D. Marinas, si Reverend Jenny B. Ceremonia, Reverend Milagros Luceño, at ang inyo pong lingkod, Panginoon. Tulong-tulong po kami at sama-sama, Panginoon, sa National Board, Panginoon, ang mga Board of Trustees, O Diyos, at mga Directors, Lord. Lord, patuloy na bigyan mo kami, pagbuklurin ng tali ng pag-ibig na hindi mapapatid, at patuloy, O Diyos, makasunod kami, Panginoon, kung ano yung nais mo, kung anong kalooban mo, Panginoon, O Diyos. Lord, makapag-misyon, makapagbukas ng mga iglesia, makapagpatayo ng mga iglesia, Panginoon, makapag-train, O Diyos, ng mga missionary, makapagpadala ng mga missionaries, O Diyos. Hindi lamang, Panginoon, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, Panginoon, Lord, at muli magbubukas ka ng international mission, Panginoon, O Diyos, para po sa First Door of Faith Churches and Mission International, Panginoon.
Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang aming pong local pastor, Panginoon, sa FDFC MII Lunsad, ang aming pong pastora, si Reverend Angelica Pascual, Lord. Bless her continually, Father God. Anoint her, Father, yung anointing mo ang patuloy, Lord, na mag-flow, Lord. Use her mightily, Father God, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na bibigyan mo, Panginoon, ng blessing upon blessing and patuloy na breakthrough, Panginoon, O Diyos, para po sa aming lokal na iglesia sa barangay Lunsad, Panginoon. Lord, we also pray lahat po ng aming mga local churches, Panginoon, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Lord God. We also pray for our local churches in Mahabang Parang, in Bongbong, in Malanggam, sa Bangad, Panginoon, O Diyos, maging sa Antipolo City, Lord God, sa Morong, sa Paite, sa Magsaysay, Laguna, Panginoon, sa Valenzuela City, Lord. Ang mga churches pong ito, Panginoon, Lord, magdala ka ng maraming kaluluwa, Panginoon, O Diyos. Magdala ka, Panginoon, O Diyos, ng maraming manggagawa, Panginoon, Lord God. Magkaroon, Panginoon, ng church growth, Panginoon, ng breakthrough, Lord God, sa mga local churches na ito. We also pray, Panginoon, Lord God, ang aming church, Panginoon, sa Phase 10 sa Caloocan City at gayon din, Panginoon, sa Tala, Caloocan City, Lord. Gamitin mo sila, Panginoon, sa dako pong iyon, Panginoon, na umani po ng maraming kaluluwa, Lord God. Maging harvester sila, Lord God, Panginoon, sa dako pong iyon, Lord God. Lord, we also pray, Panginoon, ang aming Panginoon, mga mission at mga local churches, Panginoon, sa Legazpi City, Panginoon, gayon din sa Albay, Lord God, maging sa Sipocot, sa Camarines Sur, Panginoon, sa Zamboanga City, at sa Zamboanga Sibugay, Panginoon, Lord God, Lord, pangunahan po, Panginoon, lalo na ang Pastora Mila at Pastor Arnold, Panginoon, sa Mindanao. We pray for them, Panginoon, Lord God. Magbukas ka, Panginoon, ng mga opportunities ng school, Panginoon, ng mga training, Lord God, upang makapag-train ng maraming missionaries, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na ang gawain mong mission mo sa dako pong iyon, Lord, ay patuloy, Panginoon, na lumaganap at marami pong makakilala at maligtas sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Lord, we also pray, Panginoon, a special prayer, Lord God. Patuloy, Panginoon, na muli magbubukas ka, Panginoon, ng gawain at misyon, Panginoon, ng FDFC MII, Panginoon, sa lugar po ng Iloilo City at gayon din sa Guimaras. Bagamat, Panginoon, O Diyos, sa matagal na panahon, marami ka pong binuksan, O Diyos, ng mga door of faith churches po doon. But now, Panginoon, Lord, tinataas po namin, Panginoon, na ikaw ang magdala ng manggagawa po doon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, O Diyos, na kumilos ang iyong kamay, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, O Diyos, sa dako ng Iloilo City at ng Guimaras Island, Panginoon, upang mas marami pa, Panginoong, makakilala at madala sa paanan mo, Panginoong Yesus, at makita, Panginoon, ang iyong krus, ang iyong pagliligtas, ang iyong sakripisyo, Panginoon, O Diyos, na inialay mo at ginanap mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord. Lord, we pray, Panginoon, Lord, ang mga kaluluwa sa dako pong iyon, Panginoon, buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga puso, O Diyos, at gumawa ka, Panginoon, sa kamanghamangang kaparaanan, Panginoon, O Diyos, na hindi mauunawaan ng mundo at ng sanlibutan, ngunit ikaw ang Diyos na siyang gagawa, Panginoon, sa dako pong iyon, Lord God. Lord, salamat po ng marami, Panginoon, sa mga local churches at mga missions pong ito. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala dahil iyo pong gawain ito, Ama. And you are the Lord of the harvest, Panginoon. Lord God, ngayon din po sa oras pong ito, sa umaga pong ito, aming inilalapit po sa iyo at inadalangin ang aming pong family camp, O Diyos, na gaganapin sa April 2 and 3, 2026, Panginoon, Huwebes Santo at Biyernes Santo, Panginoon. Lord, dinadalangin namin ang lugar po ng Manalo Resort and Hotel sa dako ng Binangonan Rizal, Panginoon. Salamat po na ikaw ang nag-provide, Lord God, sa lahat ng pangangailangang pinansyal, Panginoon. Lord, sa lahat po, Panginoon, na kasama naming nananalangin, sa mga kasama naming nakakarinig, O Diyos, at kasama namin, O Diyos, na itinataas, Panginoon, ang banal mong gawain ito, Lord. Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng pera, ng salapi, Panginoon, abutin ang kanilang pangangailangang pinansyal. I-bless mo po sila ngayon, Lord God. Bless them, Lord God, upang makadalo sila at makasama namin, Panginoon, para po sa aming April
2 and 3, Panginoon, na family camp, Lord God. Ngayon pa lamang, Panginoon, ipakatong mo ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, sa kanila. I-bless mo po sila. Bigyan mo sila, Panginoon, o Diyos, ng will, Panginoon, ng desire, o Diyos, Panginoon, ng kasabikan, Panginoon, na kami sama-sama na magpupuri at sasamba sa iyo para po sa aming nasabing family camp. Lord, sa oras din pong ito, Lord, nananalangin po kami ng kagalingan at ng healing. Panginoong Hesus Kristo, alam po namin na pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng kagalingan, ng healing at ng pagtitiis na pangangailangan ng iyong tulong. Lord, sa iyo kami umaasa, Panginoon. Ano man, Panginoong karamdaman, O Diyos, Panginoon, sakit sa katawan, sa kasukasuhan, sa kaisipan, Panginoon, espiritu, kaluluwa at katawan, Panginoon. Magiliw mong dinggin, Panginoong Hesus, ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga kapatiran na may sakit o karamdaman sa oras pong ito. Lord, ipagkaloob mo po sa kanila sa labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ipagkaloob mo, Panginoon, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, Lord God. Healing, Lord God, Panginoon, extend mo, Panginoon, O Diyos, ang iyong healing power, Lord. Ikaw nagsabi, Lord, by your stripes we are healed, Panginoon, Lord God, sa mga latay, O Diyos, sa iyong mga sugat, Panginoon, Lord, kami nagsigaling, Panginoon. Kaya nga po, idinadalangin na ibalik mo po sa kanila, Panginoon, ang mabuting kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. At gayon din, Panginoon, O Diyos, gamitin mo sila, Panginoon, bilang patotoo at maabot, Panginoon, ang aming mga kapwa. Lord, salamat po na marami at sa aming Panginoong pagtatapos, Lord God. I pray, Lord God, sa buong First Door of Faith Churches, Panginoon, ang kaligtasan ng buong sambahayan, ng lahat ng kasama naming nakikinig at nananalangin ngayong umagang ito. Abutin mo rin po ang kanilang mga pangangailangang pinansyal. Lahat, Panginoon, ng pangangailangan nila, Lord God, ikaw ang katugunan, Panginoon. Lord, tanggalin mo kami, Panginoon, sa sumpa at dalhin mo sila sa pagpapala, Panginoon. Lord, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, buong pagkakaingat naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng pagsamba dahil ikaw lamang ang tanging Diyos na siyang karapat dapat tumanggap po nito. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po, Ama. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang araw sa ating lahat. God bless you po.